Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Tio Alvaro, aalis lang po ako. Nakagayak na ako nang pumunta ako sa opisina ni Tio Alvaro para magpaalam, pero sa pagkakakunot pa lang ng noo niya, mukhang hindi na naman niya ako papayagan. At saan ka pupunta, Alona? May school project po kaming kailangan tapusin kasama ang mga kaklase ko eh. Napagdesisyonan po namin gawin sa bahay ng kaklase namin para mabilis matapos. School project? Bakit kailangan sa bahay gawin? Hindi ba sapat ang oras ng pamamalagi ninyo sa eskwelahan? Kapag uwian na, pumirmi na sa bahay. Pero Tio, kailangan lang po kasi talagang maipasa na namin bukas eh. At ngayon ka nagpapaalam kung kailang bihis ka na? Akala mo ba papayagan kita? Alam ko na mga kilos na ganyan. Makikipagkita ka sa lalaki mo? Naghahanap ka na ng babahay sa'yo? Nabigla ako sa mga ibinintang niya sa akin. Napakabata ko pa para akusahang nakikipagkita sa lalaki. Niwala nga akong oras sa ganon dahil una sa lahat, sa all-girls school niya ako pinasok at may driver siyang binabayaran para ihatid sundo ako sa school. Paano kung magkakaroon ng oras na gawin ang mga sinasabi niya? Tio, nagsasabi po ako ng totoo. Para sa school project naman po ito eh. Payagan niyo na po ako. Hindi. Kung kailangan na kailangan talaga yan, dito kayo gumawa ng school project. Ang mga kaklase mo ang papuntahin mo rito. Ano bang meron sa bahay nila ang wala sa atin? Kung palakihan o pagandahan, hamak naman na mas lamang ang sakin. Tio, wala naman sa ganun yun eh. Malayo kasi ang bahay natin kaya imposibleng makapunta sila rito. Umuulan pa. Huwag ka nang maraming sinasabi. Sumunod ka na lang sa akin kung ayaw mong magaya sa mga magulang mo. Ang katigasan ng ulo nila ang nagpahamak sa kanila. Ngayon, ang nag-iisa nilang anak ay narito sa poder ko at naglilikha ng sakit ng ulo. Tumulo ang luha sa pisngi ko. Palagi na lang inuungkat ni Tio Alvaro ang tungkol sa mga magulang ko na para bang hindi niya alam kung gaano kasakit sa akin ang mga alaala na yon. Napaluhod ako sa harap niya. Narito lang ako sa opisina niya para makiusap pero ilang beses na ba niya akong pinayagan? Kahit isa ay hindi pa. Matigas talaga ang puso niya. Tio, kahit ngayon lang po payagan niyo na po ako. Magagalit sa akin ang mga kagrupo ko kapag hindi ako nagpunta eh. Anong gusto mo? Sila ang magalit sa'yo o ako? Kung ayaw mong mainis ako, papasok ka na sa kwarto mo ngayon din. Wala na akong nagawa kundi ang sundin siya. Pinunasan ko na lamang ang tumulong luha sa pisngi ko. Hindi ko alam kung anong masakit ang magkaroon ng mayamang tiyo na mahigpit sa lahat o tumakas sa lugar na ito pero maghirap. Sinasabi ng mga guro sa akin na maswerte raw ako dahil may nagpapakain sa akin, nagpapaaral, pero hindi ko maramdaman kasi lahat ng kilos ko ay bantay sarado ni Tio Alvaro. Hawak niya ang leeg ko na sa maling galaw ko matatapos ako. At isa pa, anong pinapakain? Kung ikukumpara ang pagkain ko sa pagkain ni Tio araw-araw, para akong kumakain ng mga panis na pagkain. Ang damit na isinusuot ko, yon ang damit ng namayapa niyang anak. Iniisip ko na lang minsan na baka kaya namatay ang anak niya dahil ganito siya kahigpit. Bumalik na lang ako sa kwarto at doon ipinagpatuloy ang pagluha. Nakita ko ang mga litrato nila mama at papa sa tabi ng kama ko. Bakit kasi kailangan yung mawala ng maaga sa akin eh, Ma? Pa? Kung alam ko lang na masusunog ang bahay natin, sana hindi ako umalis ron para magkakasama tayong lahat. Miss na miss ko na kayo. Naputol ang pag-iyak ko nang marinig ko ang ringtone ng cellphone ko. Agad ko yung kinuha mula sa bag at nakita ko kung sino ang tumatawag. Ang leader namin. Mabilis ko yung sinagot. Tinatanong niya kung nasan na ako at ako na lang daw ang hinihintay nila roon sa bahay nila. I'm sorry, hindi kasi ako pinayagan ni Tio eh. Ayaw niya akong lumabas. Dapat daw ang school project ay sa school ginagawa. Bigla na lang siyang nagalit at kung gusto raw nating mag-school project dito tayo sa bahay gumawa. Umalma naman ang kaklase ko at sinabing napakalayo daw ng bahay ko. At isa pa ay natatakot sila kay Tio Alvaro.
Naalala ko tuloy nung unang beses silang pumunta rito. Takot na takot sila at ipinangakong hindi na babalik pa. Pero ang ikinadurog ng puso ko ay nang sabihin ng kaklase ko sa kabilang linya na hindi na raw ilalagay ang pangalan ko sa listahan kapag hindi ako pumunta. Pinapayuhan pa nila akong tumakas. Ito pa naman ang huling taon sa senior high at ayoko nang umulit ng pag-aaral dahil lalo akong kagagalitan ni Tio. Sige, susubukan kong gumawa ng paraan. Pinatay na niya ang tawag at ang tanging naiwan sa akin ay ang kaba. Napahugot ako ng malalim na hininga. Gagawin ko ba ang inuutos sa akin ng kaklase ko? Pero kung hindi ako pupunta, hindi nila isasama ang pangalan ko sa gumawa ng school project. Kapag nangyari yon, hindi ako makakagraduate at posibleng mawalan ako ng pagkakataong makaalis sa bahay na ito. Nakarinig naman ako ng malakas na pagkatok at ang kasunod ay ang pagpihit ng pinto ng kwarto ko. Tio Alvaro, may kailangan po ba kayo? Aalis ako. Bukas na ang balik ko. May pagkain sa lamesa at ang paalala ko, wag na wag mong pakikialaman ang mga gamit ko. Huwag kang papasok sa kwarto ko. Opo, Tio Alvaro. Bigla akong nabuhayan ng loob. Kung babalik si Tio Alvaro bukas, magkakaroon ako ng pagkakataong makaalis ngayong gabi para pumunta sa mga kaklase ko. Aagahan ko na lamang umuwi. Pero ang problema ko, paano ako makakatakas ng hindi nalalaman ng mga kasambahay namin? Tuluyan nang umalis si Tio Alvaro. Lumabas din ako sa kwarto para tanawin ang pag-alis niya mula sa malaking bintana. Saan kaya pupunta si Tio Alvaro? Anong oras na May inaasikaso pa rin ba siya ng ganito kagabi? May problema kaya sa mga negosyo niya? Pero hindi na bale, kakain na lang ako para makaalis na rin ako. Saan ka pupunta, Alona? Kumabog ang dibdib ko nang marinig ko si Manang Beth na nakaabang pala sa akin sa kusina. Ipinagbabawal ng Tio Alvaro mo na lumabas ka sa bahay na ito. Kapag sinuway mo yun, pare-pareho tayong makakatikim ng galit niya. Hindi naman po ako aalis. Kakain lamang ako at magpapahinga na. Pumunta na lamang ako sa hapagkainan. Kahit walang gana ay pinilit kong kumain. Namangha pa nga ako dahil ngayon lang ako nakakain ng masarap na pagkain. Pero wala pa ako sa wisyong kainin ito. Napapakagat na lamang ako sa aking labi dahil pinapanood ako ni Manang. Tila ba ayaw niyang mawala ako sa paningin niya. Manang, may alam po ba kayo kung saan pupunta si Tio Alvaro? Bakit mo na itanong, Alona? Parang lagi po kasi siyang umaalis nitong mga nakaraang gabi. Dati naman ay malimit lang siyang lumabas. Baka lang alam niyo po kung saan siya pumupunta. Kung alam ko man ay wala akong karapatan para ipagkalat yon, Alona. Natahimik naman ako sa tinuran niya. Gaano ba siya ka-loyal kay Tio? Mabuti pa tapusin mo na ang pagkain mo, Alona, para mailigpit ko na. Kumislap naman ang mga mata ko sa sinabi niyang yon. Ibig sabihin, magkakaroon ako ng tsansa na makaalis. Muling bumalik ang kaba sa dibdib ko. Tila ba sinasagot ng Diyos ang mga panalangin ko? Sinikap ko nang ubusin ang pagkain ko, tsaka ako tumayo at bumalik sa kwarto. Dala-dala ang mga gamit ko ay maingat akong naglakad patungo sa hagdanan. Nakita ko na lamang si Manang na abala sa paghuhugas ng plato. Sa wakas, hindi niya ako mapapansin. Ngayon, ang kailangan ko na lamang gawin ay makalabas ng gate nang walang nakakakita. Sandali, anong oras na ba? Tiyak nagpapahinga ng driver namin. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa gate. Akmang bubuksan ko na yon nang may magsalita sa likod ko. Alona, saan ka pupunta? Mabilis ko siyang nilingon sa pag-aakalang si Tio Alvaro ang nakahuli sa akin, pero nang makita ko kung sino, ang driver ko pala. Ano kasi? Alona, nasan ka? Buboy, nakita mo ba si Alona? Wala siya sa kwarto niya. Opo, narito siya. May itinatanong lang. Ganun ba? Pabalikin mo na siya rito dahil malilintikan tayo kay Sir Alvaro kapag hinayaan nating makalabas si Alona. Alona, bumalik ka na sa kwarto mo. Pangako, hindi makakarating sa tiyuhin mo na binabalak mong tumakas kung susunod ka sa akin.
Pero Kuya Buboy, kailangan ko talagang umalis eh. Ang sabi ng groupmates ko kapag hindi ako sumipot, hindi nila ilalagay ang pangalan ko sa nag-ambag sa project. Babagsak ako nun. Tiyak na lalong magagalit sa akin si Tio Alvaro. Ganun ba? Pero kayang-kaya naman ng Tio Alvaro mo na ayusin kung may problema ka sa school. Makapangyarihan ng tiyo mo. At kung minamasama ng mga kaklase mo ang hindi mo pagpunta, magsolo ka na lamang o kaya ay bahala na ang tiyo mo sa lahat. Hindi naman kasi ganun kadali yun, Kuya Buboy eh. Tiyak na pagdidiskitahan nila ako sa school kapag nalaman nilang ginagamit ko ang kapangyarihan ni Tio Alvaro sa mga ganitong bagay. At saka kailan ba gumasto si Tio para sa akin? Alona, huwag ka na makulit. Sumunod ka na lamang sa tiyo mo. Sigurado ko mas makabubuti kung hindi mo siya susuwayin. Mahirap kalaban ng isang taong may kakamping demonyo. Anong ibig mong sabihin? Sinong taong may kakamping demonyo? Si Tio Alvaro bang tinutukoy mo? Ha? Hindi. Ang sabi ko, mahirap kalabanin ng tiyo mo dahil pare-pareho tayong mapuputukan. Mabuti pa, bumalik ka na sa kwarto mo. Bukas, sasamahan kita sa mga groupmates mo na makapagpaliwanag. Hindi na ako nagpumilit pa at bumalik na lamang sa kwarto. Mukhang wala na talaga akong magagawa pa. Hindi ko na dapat ipilit pa. Nagpalit na lang ako ng damit para maghanda sa pagtulog. Pero hindi rito natatapos ang plano ko. Tama, siguradong akala nila ay natulog na ako, ngayon may pagkakataon na talaga akong makatakas. Mabilis akong kumilos. Dahil nakababa na ako kanina, nasuri ko na kung paano ako makakalabas ng ligtas. At hindi naman ako nagkamali dahil matagumpay akong nakatakas sa bahay ni Tio Alvaro at mabilis na nakarating sa bahay ng kaklase ko, kina Bea. O, nariyan ka na pala, Alona. Akala namin hindi ka na darating eh. Pasensya na kayo ha, Bea, kung natagalan ako. Huwag mong sabihing tumakas ka, nakapantulog ka na kasi. Napatingin ako sa damit ko at doon ko naalalang hindi ko nagawang magpalit sa kama madali. Napakamot na lamang ako sa batok ko. Anyway, halika na Alona. Marami na kaming nasimulan na research at tinatype na rin. Ikaw na lang ang mag-present bukas. Ha? Ako? Oo, aralin mo na lamang itong mga nakalap naming information. Okay. Tinignan ko ang mga babaeng kaklase ko. Bali 5 kaming narito sa loob ng kwarto niya at kapwa abala sa kani-kanilang ginagawa. Kinuha ko na lamang ang mga papel na sinasabi nilang pag-aralan ko. Natigilan ako nang makita ko ang mga larawan ng sunog. Oh, anong problema, Alona? Ha? Wala. Ano kasi? Wait, Alona, triggering ba para sa'yo ang topic natin? Ang pagkakaingin? Naalala ko, nabalitaan natin noon ang pagkamatay ng mga magulang niya sa sunog. Nahihirapan ka ba, Alona, na basahin yan? Ha? Hindi naman, ayos lang ako. Sigurado ka, Alona? Pero wala naman tayong magagawa, yan ang topic na naka-assign sa atin eh. Wala kang choice kundi ang aralin yan. Gusto mo ba ng break, Alona? What I mean is, na-curious lang ako. Hindi ba't 2 taon pa lang ang nakakalipas nang mangyari yon? Oo, tama ka. Nalaman mo na ba kung anong dahilan ng pagkasunog ng bahay niyo? Not to offend you ha, syempre baka makatulong ito sa presentation mo sa topic natin kasi pwede mong ma-relate sa real life experiences mo. Napaisip naman ako sa sinabi niya. Ni minsan ay hindi ko naungkat kay Tio Alvaro ang tungkol dito. Masyado akong natroma ng mga pangyayaring wala na ang mga magulang ko kaya hindi ko na naisip pa ang magtanong. Hindi ko alam kung anong dahilan ng sunog sa bahay namin eh. Ay talaga? Kung anong ikinamatay ng mga magulang mo? Sunog din ba? I mean, nakita mo ba ang mga bangkay nila ron? Hindi eh. Nang makita ko ang bahay namin na nasusunog, agad akong inalis doon ni Tio Alvaro. So, ibig sabihin, hindi mo nakita ang mga magulang mo pagkatapos nun? Hindi mo sigurado kung nasa loob ba sila ng bahay nyo? Hindi mo ba nakita sa balita? Hindi eh. Basta wala akong naging balita pagkatapos sa kunin ni Tio Alvaro. Ang alam ko lang nasusunog ang bahay namin. Ang isip ko ay naroon nga ang mga magulang ko.
Alona, hindi naman sa pinag-iisipan namin ng masama ang tiyo mo ha, pero subukan mo kayang magtanong sa kanya tungkol sa pagkamatay ng mga magulang mo. Hindi ka ba naku-curious? What if may sumunog pala sa bahay nyo? What if plano niyang patayin ng mga magulang mo? Baka kaya mahigpit sa'yo si Tio Alvaro mo kasi may tinatago pala siya sa'yo. Kinupkup ako ni Tio Alvaro kaya malaki ang utang na loob ko sa kanya. Alam naman namin yon, Alona, pero hindi naman masamang magtanong eh. Para sa kapakanan mo rin yan at sa kalayaan mo. Ni hindi mo man lang alam kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa pamilya mo. Bakit isang araw ay wala na sila? Anong nangyayari dyan? Bakit may umiiyak? Natigil ang pagluha ko nang marinig kong may kumatok sa nakaawang na pinto ng kwarto kung nasaan kami. Sumilip ro ng isang lalaki at nagkatagpo ang mga mata namin. Kuya Ben, nandito ka pala. Kailan ka pa umuwi? Kanina lang. Ganun ba? Sandali ipapakilala kita sa mga kaklase ko. Binuksan ng kaklase ko ang pinto at doon ay tumambad sa amin ang matipunong lalaki na nakaunipormeng asul. Hello guys, eto nga palang nakatatanda kong kapatid si Kuya Ben. Isa siyang pulis. Hello sa inyo. Sabi ni Mama ay gumagawa raw kayo ng school project. Pero bakit parang pinaiiyak niyo ang kaklase niyo? Hoy, hindi po Kuya Ben. Nagkukwento kasi si Alona tungkol sa pagkamatay ng parents niya eh. Patay na ang parents niya? Nawala ang ngiti sa mga labi ni Kuya Ben at may pag-aalala ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Anong ikinamatay? Sa sunog po, Kuya. Napag-usapan lang namin kasi yung school project namin ay tungkol sa research ng pagkakaingin. Tapos naalala namin yung nangyari sa mga magulang niya 2 years ago. Tinatanong namin siya kung sigurado ba siyang naroon ng mga magulang niya sa loob ng bahay nilang nasusunog. Pero kinuha na pala siya kagad ng tiyo niya kaya hindi niya alam kung anong nangyari. Mabuti pa tapusin niyo na ang school project niyo. Anong oras na rin? Dito ba kayo matutulog lahat? Hindi po. Kailangan ko rin po kasing makabalik kagad eh. Dahil tumakas lang po ako sa amin. Dapat po ay makauwi kagad ako dahil siguradong pagagalitan ako ni Tio Alvaro kapag nalaman niyang umalis ako. Naiintindihan ko. Bilisan niyo na ang ginagawa niyo. Malalim na ang gabi. Kawawa naman ang kaklase niyong uuwi pa. Nagpaalam na sa amin si Kuya Ben kaya naman bumalik kami sa kanya-kanya naming ginagawa. Hindi na rin ako kinulit pa ng mga kaklase ko tungkol sa naging pag-uusap namin kanina. Nag-focus na lang din ako sa pagbabasa at nang matapos sila sa ginagawa nila, ibinigay nila yung lahat sa akin. Oh, Alona, ikaw nang bahala sa lahat ha. Aasahan ka namin sa presentation bukas. Huwag mo kaming bibiguin. Oo, sige. Babasahin ko itong lahat. Huwag kang mag-alala, Alona. Kami na ang bahala sa visuals. Ifo-forward na lang namin sa iyo ang PowerPoint. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo, ha? Oo, sige. Maraming salamat. Lumabas na ako sa kwarto at nakita ko naman si Kuya Ben na nasa may sala. Naka-uniforme pa ito na waring may hinihintay. Oh, tapos na pala kayo. Napagdesisyonan kong ihatid na ang kaklase niyong si Alona sa bahay niya dahil delikado na sa labas kung mag-isa siyang uuwi. Po, ihahatid niyo po ako sa amin? Oo, hindi kami mapapanatag kung may mangyari sa iyong masama sa labasan. At isa pa, kung maabutan ka man ng tiyo mo, makakapagpaliwanag ako sa kanya. Pero ayos lang po ako. Kaya ko naman po ang sarili ko, Kuya Ben. Mas kagagalitan po ako kapag nakita kong may kasamang lalaki ni Tio Alvaro eh. Naalala ko na naman ang mga binibintang sa akin ni Tio Alvaro kanina. Isa akong pulis, Alona. Ang tungkulin ko ay protektahan ng mamamayan ng bayan natin. Kaya huwag kang mag-alala. Mas mabuting ihatid kita. Oo nga, Alona. Magpahatid ka na kay Kuya Ben para masiguro naming ligtas kang makakauwi. May presentation pa bukas, remember? Huwag kang absent. Wala na akong naging salita pa kung hindi hayaan na lamang ang sarili kong sumakay sa police car ni Kuya Ben. Kumakaway akong nagpaalam sa mga kaklase ko. Mag-seatbelt ka, Alona. Okay po, Kuya Ben. Isinuot ko na ang seatbelt at nagsimula na siyang paandarin ng sasakyan. Tahimik lang akong nakatingin sa bintana pagkatapos kong banggitin sa kanya kanina kung saan ako nakatira. Nagulat naman ako nang magsalita siya. Tungkol sa sunog na nangyari sa bahay niyo na narinig ko kanina. Pwede ba akong magtanong, Alona? Ano pong tungkol doon, Kuya Ben?
Yung bahay niyo ba yung nasunog sa Santa Monica 2 taon nang nakakalipas? Opo, paano niyo po nalaman? 2 years ago kasi nang malipat ang destino ko ron sa Santa Monica. Isa ko sa mga naatasang pumunta ron para mag-imbestiga. Nang umagang yun, may nag-report sa amin na nasusunog nga raw ang bahay ninyo. Ang pinagmula ng apoy ay mga gasolinang nagkalat sa palibot ng inyong bahay. Ano pong ibig niyong sabihin, Kuya Ben? Sa labas nagmula ang apoy, Alona. May sumunog sa bahay ninyo. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Maging ang pintig ng puso ko ay bumilis. Nang maapula namin ang apoy, wala namang kaming natagpuan kahit na anong bangkay. Wala ang mga magulang mo ron sa loob ng bahay ninyo. Sandali, ibig niyo po bang sabihin, Kuya Ben, buhay pa ang mga magulang ko? Hindi, Alona. Dahil ang mga magulang mo ay natagpuan namin sa likod ng bahay nyo na nakalibing kinabukasan matapos ang sunog. Napansin kasi namin parang bagong simento ang lupa ron. Dahil nga may hinahanap kaming bangkay, hinukay namin ang lugar na yon at doon namin nakita ang iyong ama at ina, sina Mr. Wadi at Mrs. Rina. Sumikip ang dibdib ko nang marinig ko ang mga pangalan ng mga magulang ko. Hindi ko na napigilang humikbi. Ibig niyo po bang sabihin hindi sila namatay sa sunog kung hindi may ibang pumatay sa kanila? Ganun na nga. Natigil ang investigasyon namin dahil hindi namin mahanap ang anak ni Mr. Wadi at Mrs. Rina. Hindi namin siya nakita sa kanyang eskwelahan dahil bigla siyang naglaho. Ako? Pero kinuha lang po ako ni Tio Alvaro. Sa kanya ako nakatira ngayon dahil siyang kumupkup sa akin. Paano mo naging tiyo ang Tio Alvaro mo? Ang sabi niya po sa akin ay kapatid daw siya ni Mama. Daw? Hindi ka sigurado? Umiling ako dahil kahit ako ay naguguluhan sa mga tanong niya sa akin. Bakit pa itinatanong sa akin ito ni Kuya Ben? Wala kasing pinakilala sa akin si Mama noon na kapatid niya. Ang alam ko lang po kasi nagtanan sila ni Papa. Lumayas siya sa kanilang pamilya at ni minsan hindi niya nabanggit ang pamilya niya sa amin. Hindi ko na rin po sinubukang magtanong. Naintindihan ko. Huminto ang sasakyan niya at nakita ko kung bakit. Dahil nasa tapat na kami ng address na binigay ko sa kanya kanina. Ang bahay ni Tio Alvaro. Napatingin naman ako sa iniabot ni Kuya Ben sa akin. Isang piraso ng papel. Para po saan ito, Kuya Ben? Tawagan mo ko kapag kailangan mo ng tulong ko. O kaya naman may napansin kang kakaiba sa tiyo mo. Po, bakit naman? Pinaghihinalaan niyo po ba si Tio Alvaro? Kahina-hinala lang ang bigla niyang pagdating ron sa bahay niyo para kunin ka. Ayoko mag-isip ng masama pero kailangan mong mag-ingat sa kanya at wag na wag mong babanggitin ang tungkol sa naging pag-uusap natin. Bumaba na ako ng sasakyan at nagmamadali nang pumasok sa bahay ni Tio. Sinigurado kong walang nakapansin sa aking pagbabalik hanggang sa kwarto ko. Sinulyapan ko ang kapirasong papel na may numero ni Kuya Ben. Bakit pakiramdam ko may hindi ako magandang matutuklasan? Bakit parang madudurog ang puso ko? Sinikap kong matulog dahil naalala kong kailangan kong gumising ng maaga para magbasa ng research paper na ipepresent ko bukas. At least hindi natatanggalin ang pangalan ko. Kailangan ko lang naman maghanda sa reporting bukas. Hindi na ako mangangamba na baka hindi ako makagraduate. Worth it ang pagtakas ko. Ipinikit ko ang mga mata ko pero sa kalagitnaan ng pagtulog, naalimpungatan ako nang marinig kong umuulan sa labas. Tumitilamsik sa bubong ang mga patak ng ulan, kasabay ng mahihinang ungol ng hangin na animoy may ibinubulong sa dilim. Ang lamig! Naiwan ko palang nakabukas ang bintana ng kwarto ko sa pagmamadali. Akmang isasara ko na ito nang makita ko sa ibaba ang kotse ni Tio Alvaro. Tinanaw ko ang orasan. 3:00 ng madaling araw nang umuwi siya. Saan kaya siya nanggaling? Isinara ko na lamang ang bintana at bumalik sa kama para matulog. Pero hindi ko inaasahan ang dadalaw sa akin sa panaginip. Isang pamilyar na pulis ang nakita ko sa tapat ng bahay namin nang makababa ako sa sasakyan. Abot tanaw ko ang nasusunog naming bahay. Akmang tatakbuhin ko yon nang may pumigil sa akin. Sino ka? Ako ang tiyo mo. Ako si Tio Alvaro. Kapatid ako ng mama mo. Ha? Pero walang nabanggit si Mama tungkol sa'yo. Hindi na mahalaga yon. Basta Alona, halika na. Umalis na tayo rito. Po, pero
Tio Alvaro, sila Mama at Papa. Nasaan sila? Bakit ako sasama sa inyo? Sandali, wala naman sila ron sa bahay, hindi ba? Pero imbis na sagutin ang tanong ko, nagsalita lang siya ng panibago. Sumama ka na sa akin sa bahay ko, Alona. Simula ngayon, ako na ang magiging guardian mo dahil patay na ang mama at papa mo. Hinawakan niya ang kamay ko habang dinadala ko sa sasakyan niya. Nakatingin ako sa bahay naming natutupok na ng apoy at nakita ko na lang ang sarili kong tuluyan ng nililisan ng bahay ng mga magulang ko. Pero bago tuluyang isara ang bintana ay napansin ko ang mukha ni Tio Alvaro sa side mirror. Nakangisi siya. Alona! Gising na! Hinihintay ka na ng Tio Alvaro mo sa hapagkainan! Nagising ako sa malalakas na katok sa pinto ng kwarto ko. Sinilip ko ang bintana at umaga na. Sandali, ang alam ko ay isinasara ko lang yon kaninang madaling araw. Mali ba ako? Pero teka, nakalimutan kong gumising ng maaga para mag-review. Bumangon na ako at napansin ko ang butil ng luha sa gilid ng mata ko. Pati na rin ang bigat sa kalooban ko. Doon ko naalala na may napanaginipan pala ako. Napanaginipan ko na naman sina Mama at Papa. Yun ang araw na nakita kong nasusunog ang bahay namin at yun din ang unang beses na nakita ko si Tio Alvaro. Alona! Gising ka na ba? Hinahanap ka na ng Tio Alvaro mo. Alam mong ayaw na ayaw niyang pinaghihintay. Bumangon ka na riyan! Nariyan na po, Manang Beth. Tumayo na ako at inayos muna ang sarili bago lumabas ng kwarto. Daladala ko pa rin ang bigat sa dibdib ng napanaginipan ko kagabi. Pero may mas ibibigat pa pala yun nang makita ko si Tio Alvaro sa hapagkainan. Nakatingin siya sa akin ng masama. Napapalunok na lamang ako sa kaba. Kahit kailan talaga ay hindi natatahimik ang loob ko kapag nasa paligid siya. Maupo ka na. Lalamig ang mga pagkaing inihanda ni Manang Beth. Opo, Tio. Sinunod ko si Tio Alvaro at saka ako nagsimulang kumain. Nakita ko naman ang pagbabasa niya ng dyaryo. Napakunot ang noo ko nang masulyapan ng isang parte ng balita. Sunog? Napatingin sa akin si Tio. Ako naman ay pinawisan ng malamig. Pero muli kong naalala ang panaginip ko kagabi, pati na rin ang mga naging pag-uusap namin ni Kuya Ben. Bakit? Anong problema, Alona? Bakit parang aligaga ka? Wala po, Tio. Kailangan ko lang pong pumasok sa eskwelahan ng maaga. Mukhang gustong-gusto mong makaalis sa pamamahay ko. Bakit? May pinaplano ka bang masama laban sa akin? Gusto mo nang umalis sa poder ko? Baka nakakalimutan mong ako ang kumupkup sa'yo nang mamatay ang mga magulang mo. Kaya may utang na loob ka sa akin na kailangang bayaran. Hinding-hindi ka pwedeng umalis sa pamamahay ko kahit kailan, Alona. Hindi naman po ako aalis. Papasok lang po ako sa school, Tio. At babalik din po ako pagkatapos. Wala naman po akong ibang pupuntahan kung aalis ako eh. Tama, ganyan ang tamang pag-iisip. Kung sumusunod ka sa akin na katulad niyan, wala tayong magiging problema. Kayo ho ba? Saan kayo nanggaling kagabi? Nagising po ako kaninang madaling araw at nakita ko po kayong dumating. Inaasikaso ko lang ang development ng construction firm. Kailangan kong kumustahin ang negosyo ko para may pangpaaral ako sa iyo. Kaya huwag ka nang masyadong matanong dahil para sa iyo naman ang lahat ng ginagawa ko. Bilisan mo na maghanda para maihatid ka na ng driver mo sa school. Katulad ng utos niya ay kumain ako pero wala akong gana. Nagpaalam na lamang ako sa kanya na tapos na ako tsaka ako umalis para maligo. Nang maihanda ko naman ang sarili ko ay pumunta na ako sa kotse kung saan naghihintay sa akin si Kuya Buboy. Good morning, Alona. Good morning din po. Pumasok na ako sa backseat at pinaharurot na rin naman ni Kuya Buboy ang sasakyan. Napansin kong panay ang tingin sa akin ni Kuya Buboy sa rearview mirror kaya kinausap ko na siya. May gusto ka bang sabihin sa akin, Kuya Buboy? Saan ka galing kagabi? Po? Nakita ko may naghatid sa'yo kagabi. Isang pulis. Nagising kasi ako nung marinig ko yung makina ng sasakyan. Akala ko kasi si Sir Alvaro na ang dumating. Ikaw pala. Napalunok naman ako at napaiwas ng tingin. Hindi ko inaasahang may nakakita pala sa akin kagabi. Akala ko ay ligtas na ako.
Hindi ko ito paparating sa tiyo mo. Basta sabihin mo sa akin ang totoo. Saan ka ba galing kagabi? Bakit may kasama kang pulis? May nangyari bang masama sa'yo? Wala naman po Kuya Buboy. Hinatid lang ako ng kapatid ng kaklase ko na yon na pulis po para ligtas daw po akong makauwi. Pumunta kasi ako sa kaklase ko para sa project namin eh. Ipinakita ko sa kanya ang folder ng documents na babasahin ko pagdating sa school. Hindi ba't pinigilan na kita kagabi? Akala ko isusunod ka na at natulog. Kuya Buboy, nag-aalala kasi ako sa grades ko eh. Please, wag mo akong isusumbong kay Tio Alvaro. Wala naman akong ginawang masama eh. Lahat naman ang ginagawa ko ay para sa pag-aaral ko. Hindi ko lang maintindihan kung bakit pinaghihigpitan ako ni Tio gayong gusto ko lang naman makagraduate. Naiintindihan ko kung saan ka nang gagaling. Pero hindi mo yata naiintindihan kung anong kayang gawin ng tiyo mo. Hindi ka ba natatakot? Wag na wag mo nang uulitin to at isa pa. Huwag kang magkakamali na makita ng tiyo mo na may kasama kang pulis. Siguradong magagalit siya. At bakit naman Kuya Buboy? Anong masama kung may kasama akong pulis? May ginagawa bang masama si Tio Alvaro? Ang sabi niya sa akin galing siya sa negosyo niya kagabi. Illegal ba ang mga negosyo niya? Umiling si Kuya Buboy habang patuloy pa ring nagmamaneho. Muli niya akong sinulyapan mula sa rearview mirror bago sinagot ang tanong ko. Hindi ka ba nagtataka kung bakit sobrang yaman ng Tio Alvaro mo? Pero hindi naman siya kilala katulad ng ibang tao. Palagi lang siyang nasa bahay at minsan lang sa isang buwan kung lumabas. Paano siya magkakaroon ng ganong kalaking kayamanan? Hindi ko alam ang tinutukoy mo. Nakapasok ka na ba sa kwarto niya? Hindi, dahil mahigpit niyang ipinagbabawal sa akin na pumasok ron. Ayaw niya ring pakialaman ko ang mga gamit niya at naiintindihan ko yon. Subukan mong sumilip at malalaman mo ang totoo kung gaano kayaman ng tiyo mo. Nakarating na kami ni Kuya Buboy sa eskwelahan ko. Nagpaalam na ako sa kanya na pupunta na ako sa klase. Maaga pa naman kaya wala pang ibang mga estudyante kaya sinamantala ko ang pagkakataon para makapagbasa. Pero sa kalagitnaan ng pagbabasa ay hindi ko na malayang nakatulog ako. At sa mga sandaling yun, sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang mga magulang ko, napanaginipan ko sila. Isang boses ang tumawag sa akin mula sa dilim. Pamilyar ngunit na mamaos. Tumakas ka na, anak. Tumakas ka na. Alona, gising! Alona! Naimulat ko ang mga mata ko nang maramdaman kong may yumuyugyog sa akin. Nakita ko ang mga kagrupo kong nasa paligid ko. Finally, nagising ka rin, Alona. Kanina ka pa namin tinatawag eh. Ready ka na ba sa presentation natin? Binasa mo ba ang lahat ng mga binigay namin sa'yo? Pinaghirapan namin yan. Dapat isama mo yan sa sasabihin mo mamaya. Pero hindi ko sila nagawang sagutin pagkat ang tanging nangingibabaw sa pandinig ko ay ang isang malakas at matinis na tunog. Kasabay ng mga pangitain kung saan naroon ang mga magulang ko, pati na rin ang mga boses na paulit-ulit na nagsasabing tumakas ako. Alona, ano bang nangyayari sa'yo? Alona! Nabalik ako sa realidad nang marinig ko na rin ang teacher kong tinatawag ang pangalan ko. Alona, ano na? Nagagalit na si Ma'am oh. Eto na po Ma'am. Tumayo na ako at pumunta sa harapan para ipresent ang research namin. Habang nagsasalita ako, may napansin akong isang anino sa likod ng classroom. Naglalakad ito papalabas. Sinundan ko yon hanggang sa bintana at pinagpapawisan ako dahil nararamdaman kong nakatitig yon sa akin kahit anino lamang yon. Narinig ko pang tinanong ako ng teacher namin kung kaya kong tapusin ang presentation. Sinikap ko na lamang na magsalita kahit nangangatal na ako sa kaba. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit parang may nag-oobserba sa akin? Kahit nang matapos na akong makapag-present, ramdam ko pa rin may sumusunod sa aking anino. Alona, saan ka pupunta? Pero imbis na sagutin ang tanong ng kaklase ko, ay nagpatuloy ako sa CR, ngunit tila yata isa yung pagkakamali dahil ang anino ay naging isang anyo ng babae. Nakatalikod siya sa akin, pero naririnig ko siyang nagsasalita. Umalis ka na! Umalis ka na! Iligtas mo ang sarili mo! Kukunin niya ang buhay mo katulad ng pagkuha niya sa buhay ko! Sino ka? Ako ba ang kausap mo?
Sinong tinutukoy mong kukuha ng buhay ko? Iaalay niya ang buhay mo. Iaalay niya. Umalis ka na. Iligtas mo ang sarili mo. Papatayin ka ng demonyo. Ng aswang. Malakas akong napasigaw, lalo na't lumapit siya sa akin. Mabuti na lamang at pinuntahan ako kagad ni Kuya Buboy para alisin ako sa CR. Mabilis niya akong dinala sa sasakyan. Anong nangyari? Kanina pa kita hinihintay sa labas ng CR para makauwi na tayo. Ha? Uuwi na tayo? Pero may klase pa ako, Kuya Buboy. Tumawag ang tiyo mo at pinauuwi ka. Hindi ko alam kung bakit, pero galit na galit siya. Bakit daw? Hindi kaya nalaman niyang tungkol sa pagtakas ko kagabi? Sinabi mo ba sa kanya? Hindi, Alona. Hindi kita isinumbong. Pero baka si Manang. Siguro ay sinabi niya sa tiyo mo nang makita kanyang lumabas. Napakagat ako sa ibabang labi ko. Rinig na rinig ko ang malakas na kabog sa dibdib ko. Ngayon lang ako kinabahan ng ganito kalala. Parang gustong kumawala ng puso ko. Anong gagawin ko, Kuya Buboy? Baka pagalitan niya ako at muling ikulong sa basement. Naalala ko ang mga parusang ginawa sa akin ni Tio Alvaro noon sa tuwing hindi niya nagugustuhan ang mga ginagawa ko at kapag hindi ako sumusunod sa kanya. Hindi ko alam kung anong dapat gawin. Siguro ay umuwi na lang muna tayo at wag nang mag-isip ng kung ano-ano. Nanginginig ang mga kamay ko habang bumabiyahe kami ni Kuya Buboy pauwi sa bahay ni Tio Alvaro. Halos maubos ko na nga ang mga kuko ko sa pagkutkot nito. Nandito na tayo, Alona. Sige na, bumaba ka na at harapin ang tiyo mo. Pero Kuya Buboy... Aalamin ko kung si Manang ba talaga nagsumbong sa'yo o kung may iba pa. Pero Kuya Buboy, tayong tatlo lang nila Manang ang narito sa bahay ni Tio Alvaro. Kung hindi ikaw, hindi si Manang, sino? Malalaman natin. Dahil sigurado kung may iba pang nandito sa bahay ng tiyo mo na hindi natin nakikita. Minsan nadaratnan kung may kausap ang tiyo mo kapag dumadaan ako sa labas ng kwarto niya. May mga anino rin akong naaanigan sa kusina kapag kumakain siya. Kinilabutan ako sa mga sinabi ni Kuya Buboy. Bukod sa aming apat nila tiyo, wala na akong ibang napapansin na naninirahan dito sa bahay. Imposible ang sinasabi ni Kuya Buboy. Sige na, Alona. Puntahan mo na ang tiyo mo. Napabuntong hininga na lamang ako nang ibaba ko na ang mga paa ko sa lupa. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan at wala pa man ako sa opisina niya ay rinig na rinig ko na ang sigaw ni Tio Alvaro kay Manang. Nasaan ang magaling na batang yon? Talagang may kapal siya ng mukhang humarap sa akin kanina sa lamesa. Gayong sinuway niya pala ako. Pauwi na po sila, sir. Tinawagan ko ng muli si Buboy at sinabi niyang malapit na sila. Oh, nariyan na po pala si Alona, Sir Alvaro. Lumingon sa akin si Tio Alvaro at tumawa na parang nasisiraan ng bait. Naglakad siya papalapit sa akin at sinampal ako ng malakas. Saan ka galing kagabi, ha? Nabalitaan kong umalis ka raw at bumalik bago ako nakauwi. May kasama ka pang pulis? Bakit? Ipapupulis mo ako? Matapos ang lahat ng mga ginagawa ko para sa'yo? Hindi po. Sino pong nagsabi sa inyo niyan, Tio Alvaro? Mahalaga pa ba yun? Ang tanong ko ang sagutin mo. Saan ka kumuha ng kapal na muka para suwayin ako? Hindi ba't sinabi kong huwag kang lalabas? Napatingin ako kay Manang na naroon sa gilid. Nakayuko siya habang nakatayo. Si Kuya Buboy naman ay naroon din at tinitignan ako na waray nag-aalala para sa akin. Dahil sa ginawa mo, hindi ka kakain ngayong araw. Hindi ka rin papasok sa eskwelahan. Dapat ka lang parusahan sa kalapastangan ng ginawa mo. Manang, dalhin mo na si Alona sa basement. Ikulong mo siya ron. Sandali, Tio Alvaro. Bakit mo ako ikukulong doon? Alam mong takot ako sa madilim at masikip na lugar. Pakiusap, huwag niyo pong gawin ito sa akin. Nangako ka na hindi mo ako ibabalik ron ah. Sana naisip mo yan bago mo ako suwayin. Ang linaw-linaw ng sinabi ko sa iyo kahapon na huwag kang lalabas pero hindi ka nakinig. Wala ka na talagang respeto na natitira para sa akin. Dapat sa iyong madisiplina. Ano na, Manang? Napalingon ako kay Manang na wari hindi gustong sundin si Tio.
Naguguluhan ako. Sa inaasta niya, parang mali ang hinala namin ni Kuya Buboy na siya ang nagsumbong sa akin. Kung hindi siya, sino? Ayaw mo ring sumunod? Sige, ako na ang gagawa. Mahigpit akong kinapitan ni Tio Alvaro sa braso ko tsaka hinila pababa ng hagdan. Halos mahulog pa ako sa bilis at rahas niya sa paghatak sa akin. Sandali, Tio! Pakiusap! Huwag niyo po akong ikulong doon! Pangako, hindi ko na po uulitin! Huwag niyo po itong gawin sa akin! Kailangan mo magtino at pag-isipan ng pagpapasakit sa ulo ko. Kaya dapat lang to sa'yo. Itinulak ako ni Tio sa lugar na pinakaayaw ko nang mapuntahan. Hinabol ko pa ang pagsara niya ng pinto pero hindi na ako nakapagprotesta pa. Tio, buksan niyo ang pinto, pakiusap! Magtatanda na ako, hindi na po ako susuway sa inyo! Please, alisin niyo na po ako rito, ayoko rito! Ginusto mo yan, Alona. Hindi ka lalabas dyan hanggat hindi ko sinasabi. Narinig ko na lamang ang mga yabag ng paa niya paalis sa basement room kung saan niya ako iniwan. Pinuno ko ang madilim na kwarto ng pag-iyak at paghagulgol ko. Hindi pa gabi pero kinakain na ako ng dilim dahil sa kakaibang takot na nararamdaman ko. Tulungan niyo ako! Hindi ako makahinga! Pakiusap! Hawak-hawak ko ang dibdib ko habang sinusubukang pakalmahin ang sarili. Pero nahihirapan ako at ang kasunod ko na lamang na nalaman ay nawalan ako ng malay. Psst, psst. Iminulat ko ang mga mata ko at nakita ko ang kadiliman sa buong kwarto. Doon ko nalaman kung nasaan ako. Psst, psst. Iniikot ko ang paningin ko pero tanging kadiliman lang ang nakikita ko. Siguro dahil gabi na, muli na naman akong napaluha. Mama! Papa! Tulungan niyo ako rito! Alam kong mali na tumakas ako pero hindi naman dahil nagre-rebelde ako o kung ano man. Masama ba ang ginawa ko? Psst! Psst! Natigil ang pag-iyak ko nang may marinig akong sitsit. Hinanap ko kung saan yun nagmumula. Pero dahil sobrang dilim ay hindi ako sigurado. Nagulat ako nang may lumagabog ng malakas kaya napaatras ako. Alona, nandyan ka ba? Kuya Buboy, ikaw ba yan? Ako nga. Kuya Buboy, nasan ka? Nandito ako sa sulok. Pumunta ka rito sa dulo at may makakapakang butas. Kinandado kasi ng tiyo mo ang pinto ng basement kung nasan ka ngayon kaya imposible mabuksan yan. Pero gumawa ako ng maliit na passage kung saan pwede mo kong marinig at makausap. Salamat Kuya Buboy. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Salamat talaga. Gumapang ako para hanapin ang tinutukoy niyang butas at narinig kong may pinasok siya. Isang posporo. Alam kong ayaw mo sa dilim kaya dinalhan kita ng posporo. May kandila rin. Pwede mong sindihan para kahit papano ay may nakikita ka. Sandali Kuya Buboy. Nasaan si Tio? Umalis ba siya? Hindi, nasa kwarto na siya. Kanina pa siya ron at hindi lumalabas kaya nagkaroon ako ng pagkakataong mapuntahan ka dito. Huwag ka na lang gumawa ng ingay para hindi tayo mapansin ni Manang. Sandali, nakumpirma mo na ba kung si Manang talagang nagsumbong kay Tio Alvaro? Oo, siya nga. Nakita niya pala tayo. Kahit ako'y nakatanggap din ng parusa sa tiyo mo. Binawasan niya ang sahod ko. Naku Kuya Buboy, sorry. Sorry kung nadamay ka pa ha. Huwag kang mag-alala. Wala yun sa akin. Ang dapat mong isipin kung paano ka makakalabas dyan. Mukhang walang balak ang tiyo mo na palabasin ka dyan eh. Napaisip naman ako sa sinabi niya. Sandali akong natahimik. Kinapa ko na lamang ang posporo at kandilang iniabot niya kanina. Binuhay ko ang kandila dahilan para maaninag ko ang buong kwarto. Pero nangilabot ako sa nakita ko. Alona, anong problema? Magsalita ka. Kuya Buboy, wala pa ito noon dito pero ngayon... Anong meron, Alona? Sabihin mo. Mga lumang baul. Okay, baka ginawa lang tambakan ng tiyo mo ang basement na yan. Baka nga. Napasandal na lamang ako at napabuntong hininga. Sa tulong ng kandila, hindi na ako gaanong natatakot at nahihirapang huminga. Oo nga pala, Alona.
may itatanong ako sa'yo. Tungkol saan? Bakit ka sumigaw sa CR kanina? Pinagmamasdan kita sa malayo, parang may iba kang sinusundan ng tingin habang nagre-report ka. May sumusunod kasi sa aking anino eh. At nang pumunta ako sa banyo ay nagkaroon siya ng anyo na isang babae. Pareho siya ng uniforming suot ko. Babae? May sinasabi ba siya? Meron. Umalis na raw ako at iligtas ang sarili ko sa demonyo. Sa aswang. Babae? May sinasabi ba siya? Narinig kong parang may muli siyang inilulusot sa butas na ginawa niya. Ito ba yung babaeng tinutukoy mo? Kinuha ko ang litratong binibigay niya sa akin at nagsitindigan ng mga balahibo ko sa katawan nang makitang pamilyarang babae. Oo kuya, siya nga. Paano mo nakilalang babaeng ito? Iyan ang anak ng tiyo mo. Siya ang dating binabantayan ko nung hardinero pa lang ako. Talaga? Ano po palang kinamatay niya? Ang narinig ko lang po kay Tiyo, ang uniforming suot ko ay galing sa namayapa niyang anak. Hindi ko rin sigurado eh. Pero nakita ko ang tiyo mo na buhat-buhat ang anak niya papunta sa kwarto niya. Hindi ako nakapagsalita kaagad. Umihip ang hangin dahilan para mamatay ang kandila. Mabilis kong kinuha ang posporo upang sindihan ang kandila. Pero natigilan ako nang may makita akong anino sa unahan ko. Nang gabing yun, may mga kakaiba rin akong narinig. Mga bumubulong na parabang orasyon o ritual. Kasabay ng isang masangsang na amoy. Nang hanapin ko ang anak niya sa kanya kinabukasan, sinabi na lang sa akin ng tiyo mo na wala na ang anak niya. Pero ang pinagtataka ko, nakabili na siya ng sasakyan at mga properties. Umalis din siya pagkatapos nun at ilang buwan ang lumipas bago bumalik. Kasama ka na niya at nabalitaan kong nagtayo na siya ng kumpanya. Napalunok ako. Parang pamilyar sa akin ang nararanasan ko noon. Nang dalhin ako ni Tio Alvaro dito sa bahay niya, may narinig din akong kakaiba noong gabi. Sandali Alona, naaalala ko. Nang wala ang tiyo mo, nakita ko ang isang parte ng lupa sa likod ng bahay na ito na nakasemento. May naaamoy akong masangsang dun. Hindi ko na nausisa pa dahil tinayuan na ng guardhouse. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Kuya Ben. Sabi niya ay kinabukasan daw ng sunog sa bahay namin, may natagpuan din silang lupa na nakasemento at doon nila natagpuan ang mga magulang ko. Hindi kaya sa ilalim ng lupa ng guardhouse naroon nakalibing at nakasemento ang anak ni Tio Alvaro? Ibig bang sabihin ay si Tio Alvaro ang pumatay sa mga magulang ko? Bakit? Kuya Buboy, kailangan kong makalabas dito. Tulungan mo ko. Gusto man kitang tulungan pero hindi ko alam kung papaano. Kuya Buboy, pumasok ka sa kwarto ko. Sa side table ko may pirasong papel doon at may numero ng pulis na naghatid sa akin dito. Sabi niya tawagan ko raw siya kapag kailangan ko ng tulong. Tawagan mo siya, pakiusap. Sabihin mo sa kanyang kalagayan ko. O sige, babalik ako kagad. Narinig ko na ang yabag ng paa niya paalis at muli akong naiwan sa basement kasama ang aninong kanina pa nakatingin sa akin. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Sinabi ko nang umalis ka rito pero hindi ka nakinig sa akin. Ikaw nang isusunod niya. Iaalay ka niya. Sino bang tinutukoy mo? Si Tio Alvaro? Iaalay ako? Kanino? Sa kampo ng kadiliman, sa mga aswang. Anong sabi mo? Bakit niya naman gagawin yun? Kapalit ng kayamanan. Tignan mo mga baul na yon para malaman mo. Itinuro niya ang mga lumang baol na kaninang tumawag ng atensyon ko. Dala ang kandila ay inilawan ko ang baul at nagulat ako sa mga nakita ko. Mga kakaibang libro, mga piraso ng lumang kandila. May mga pangil ng hayop, iba't ibang bote na may laman. May mga simbolo pa ng tatsulok at mata. Pero ang nakakuha ng pansin ko ay ang litrato ng pamilya ko. Pati na rin ang ilang lumang dyaryo kung saan nakatala doon ang balita tungkol sa sunog sa bahay namin. May mga galon pa ng gasolina na sumasagot sa mga tanong na nasa isip ko. Anong mga ito? Ibig sabihin, si Tio Alvaro ang pumatay sa mga magulang ko? Bakit? Anong kasalanang ginawa sa kanya nila mama at papa? At bakit niya ako kinupkop? Anong kailangan niya sa akin? Kung balak niya akong patayin, sana noon pa niya ginawa. Anong dahilan bakit pinatay niya sila mama? At bakit hindi niya ako sinama?
Naputol ang pagkausap ko sa sarili ko nang marinig ko ang malalaking yabag ng paa papalapit sa akin. Kuya Buboy, ikaw na ba yan? Pero walang sumagot at tanging kalansing ng susi ang narinig ko. Mabilis kong hinipan ng kandila dahilan para mawalan ng liwanag sa loob ng kwarto. Sakto namang bumukas ang pinto. Tio Alvaro, kayo po ba yan? Pinapupunta ka ng Tio Alvaro mo sa kwarto niya. Manang, anong ibig niyong sabihin? Ito na ang oras. Nagulat ako nang may malamig at makulubot na kamay ang humila sa akin palabas ng basement. Manang, ano ba? Pitiwan niyo ako. Nasasaktan ako. Sasama naman ako sa inyo eh. Hindi niyo ako kailangan hawakan ng ganito. Ano po bang balak niyo sa akin? Tipirin mo ang lakas mo dahil kakailanganin mo yan mamaya. Ano pong ibig niyong sabihin, Manang? Tuluyan na akong binitiwan ni Manang nang madala niya ako sa kwarto ni Tio Alvaro. Nanlalaki ang mga mata ko dahil ito pa lang ang unang beses kong nakapasok sa kwarto niya at hindi ko inakala ang makikita ko. Maraming dugo sa sahig at mukhang galing yon kay Tio Alvaro na naroon sa gitna at nakaluhod habang ang mga kamay ay nakamuestra na parabang nanghihingi ng awa. May mga nakapalibot na kandila sa kanya at may ginuhit na bilog sa kisame. Bukod doon, may mga limpak-limpak na salapi sa kwarto niya. Magkakapatong na halos punuin na ang kalahating bahagi ng silid. Ama ng kadiliman, magpakita ka. Ako ay may bagong nakahandang regalo para sa'yo na tiyak na ikatutuwa mo. Namatay ang mga kandila at ang nakita ko na lamang ay ang paglitaw ng isang malaking aswang sa harapan ni Tio Alvaro. Dalhin mo sa akin ang regalo mo. Gutom na ako, Alvaro. Lumingon sa akin si Tio Alvaro. Nawalan ako ng hininga nang makita ko ang itim niyang mga mata at ang mga pangil niyang handa nang kumagat sa akin kung lumaban ako. Nakita ko rin si Manang na naroon sa may pinto na nakangisi. Ibig sabihin, alam niya ang tungkol dito? Kaya ba sinabi niya sa akin kamakailan na kahit may alam siya ay wala siyang karapatang sabihin sa akin? Bakit? Dahil isa rin siyang katulad ni Tio Alvaro? Isa rin siyang aswang? Manang Beth, dalhin mo rito si Alona. Ang pagiging masunuri mo sa akin ay gagantimpalaan ko ng higit pa sa ninanais mo. Iiwas pa sana ako kay Manang Beth nang mahablot niya ako at maitulak sa loob ng bilog. Mabilis naman akong natalian ni Tio Alvaro at nahiwa ang palad ko. Kitang-kita ko kung paano pumatak ang mga dugo sa sahig. Sariwang-sariwa. Ang mga katulad niya ang gusto ko, Alvaro. Kadugo ng 2 buhay na ibinigay mo sa akin 2 taon na ang lumipas. Nanlaki ang mga mata ko. Si Mama at Papa bang tinutukoy ng aswang? Alam mong maaasahan ako sa mga ganitong bagay. Ngayon buo na silang pamilya sa kabilang buhay. Nagkaroon ng saysay ang pagkamatay nila dahil nagkaroon ako ng yaman sa mundo. Pinatay mo ang mga magulang ko! Iniuntog ko ang ulo ko sa kanya. Pero ubod siya ng lakas at nahila ang paa kong papatakas. Nakatanggap din ako ng malagim na sampal mula kay Manang dahilan para muli akong matumba sa sahig. Maging ang mga paa ko ay tinali na nila ng mahigpit kaya hindi na ako nakagalaw pa at tanging mga pagngangawa na lamang ang nagawa ko. Oo, pinatay ko nga sila. Dapat ang mama mo lang dahil kinalimutan niya kaming pamilya niya. Nang makaranas siya ng karangyaan, tinalikuran niya kami at nakipagtanan siya sa ama mong walang silbi. Kaya dinamay ko na rin ang tatay mo dahil masyado siyang pakialamero. Pinatay ko sila at pinagkakitaan. Inalay ko ang mga katawan nila sa amang kadiliman. Hindi ko maatim ang mga naririnig ko kay Tio Alvaro. Gusto kong mabingi dahil bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay pumipila sa puso ko. Ngayon, ikaw naman ang isusunod ko. Dahil sawang-sawa na ako sa katigasan ng ulo mo. Magiging masunuring ka na lang katulad ng anak ko, hindi mo pa magawa. Kaya nararapat lang na patinuin ka. Ang anak mo,
Bakit mo siya pinatay kung ganon? May nakakita sa iyong dinala mo siya rito sa kwarto mo. Inialay mo rin ba siya sa aswang kapalit ng kayamanan? Sabihin niyo sa akin, bakit pinatay niyo ang anak niyo? Talaga bang kinain ka na ng kasakiman at wala ng katalinuhan? Bakit nagagawa mong iaalay ang buhay ng isang tao na wari sapat ang pera para matumbasan? Kahit kailan hindi sapat ang pera para maging kapalit ng inosenteng buhay. Masyado ka nang nilamon ng kadiliman at naging madilim na rin ang pag-iisip niyo, Tio Alvaro. Isa ka talagang lapastangan! Malakas na sampal muli ang natanggap ko. Napaubo pa ako ng dugo dahil sa bigat ng kamay ni Tio. Pero tila ba namanhid na ang buo kong pagkatao sa sakit na naranasan ko sa kamay niya. Wala kang alam sa buhay ko kaya wag mo kong pagsalitaan ng ganyan. Palibhasa lumaki ka sa karangyaan eh. Kaya wala lang sa'yo ang pera. Hindi mo alam kung gaano ka makapangyarihan ang pera na kaya nitong dugtungan ang buhay ng isang tao. Ang anak ko, matagal na siyang may malubhang sakit. Pero ni isa, walang tumulong sa kanya. Sinubukan kong humingi ng tulong sa iyong ina. Pero tinalikuran niya ako. Kaya wala akong pagpipilian kung hindi ang ibenta ang sarili kong buhay para maipagamot ang anak ko. Pero huli na. Kung pinautang lang sana ako ng iyong ina, hindi ako mapupunta sa ganitong kalagayan. Kaya marapat lang na pati ikaw ay kunin ko dahil kinuha niya sa akin ang anak ko. Hindi na ako nakapalagpa ng tapalan na ni Tio Alvaro ang bibig ko. Kahit ang paghikbi ko ay hindi na nakatakas. Napasigaw na lang ako nang hiwain muli ni Tio Alvaro ang kabila kong kamay. Umagos na naman ang dugo sa paligid. Kasunod ay lumuhod siya sa harapan ng aswang. Isang kalunos-lunos na tanawin para sa katulad ko. Simulan na natin ang orasyon. Ang pag-aalay. Impit akong napasigaw nang itarak niya ang kutsilyo sa gitna ng kamay ko. Kasabay noon ay ang mga katakot-takot na dasal na ibinubulong nila sa hangin kasabay ni Manang. Nakikita ko naman na ang aswang na nasa harapan ko ay gusto na rin akong kainin. Dugo ng handog. Kinuha niya ang dugo mula sa kamay at paa ko. Kasunod ay ang mga kandilang muli niyang sinindihan para makakuha ng 7 patak mula rito. Itim na kandila. Balat ng ahas. At mumu ng bungo mula sa unang biktima. Gusto kong masuka sa ginagawa ni Tio. Para siyang may sira sa ulo na ginagawa ang lahat para lang sa kayamanan. Pero lumala ang pandidiri ko nang pahiran niya pa ako ng dugo sa noo ko. Tanggapin mo ang dugong inialay para sa kayamanang walang hanggan. Nababaliw ka na, Tio! Hindi siya nakinig sa sinabi ko at sinubo ang balat ng ahas dahilan para mas maduwal ako. Karunungan ng itim, halimaw ng kadiliman. Buksan mo ang yaman kapalit ng kanyang laman. Sa dugong dalisay, anak ng lahi, ipasa ang lakas hanggat hindi pa humihimlay. Dugo'y dumaloy, kaluluwang umalpas, kapalit ng kayamanang kailan may di kukupas. Inulit-ulit niya ang dasal na yun ng 3 beses. Umihip ang hangin at lalong nangitim ang paligid. Malakas na pagtawa ng aswang ang narinig kong pumuno sa kwarto ni Tio. Kitang-kita ko mula sa labas ang kabilugan ng buwan na tila ba nasisiyahan sa nagiging sakripisyo ngayong gabi. Nararamdaman ko na lamang ang unti-unti kong paglutang sa ere. Umaapuha pang kaba sa dibdib ko habang tinatanggap ang posibilidad na wala na akong takas kay Tio. Nakita ko pa ang pagsirit ng itim na usok mula sa sahig at ang pagligo ni Tio Alvaro sa dugo mula sa kisame. Napapikit na lang ako dahil pakiramdam ko unti-unti akong nawawalan ng lakas. Ito na yata ang wakas ko. Pero sumibol ang pag-asa nang marinig ko ang malakas na sirena ng police car. Kasunod naman ay ang pagwawala ng mga kandila. Anong nangyayari? Bakit nagwawala ang mga kandila? Isa kang inutil, Alvaro. Hindi naging matagumpay ang pag-aalay mo. Nangihina ako. Anong ibig mo sabihin? Pero ginawa ko ang lahat ng tama ang ritual na siyang ginagawa ko noon. Anong naging problema?
Hindi mo maaaring ialay sa akin ang bunga ng isang mataimtim na panalangin. Ano? Kailangan ko ng lakas, Alvaro. Kailangan kong kumain ng laman para ako'y lumakas. Tinignan ng masama ni Tio Alvaro si Manang at dahil matanda na ito, hindi ito nakatakbo. Mabilis na hinila ni Tio Alvaro si Manang Beth at ibinigay sa aswang. Ha! Anong ginagawa mo, Sir Alvaro? May usapan tayo. Sabi mo ay babahagian mo ko ng kayamanan kapag sinunod kita. Bakit binibigay mo ko sa aswang? Hindi na nakapagsalita pa si Manang at tumalsik na lamang sa mukha ko ang dugo niya matapos siyang lapastanganin ng halimaw sa harap ko. Hindi lang nito kinagat ang leeg ni Manang Beth kung hindi kinuha rin niya ang puso at lamang loob. Hindi ako makasigaw kahit natakot ako dahil sa nakaharang na tapal sa bibig ko. Bigla na lamang bumukas ng malakas ang pinto at bumungad doon si Kuya Ben kasama ang ilan pang mga pulis. Sinubukan pang manlaban ni Tio Alvaro pero tuluyan na siyang napusasan. Anong ibig sabihin nito, Alona? Ikaw ba ang may kagagawa nito? Tumawag ka ng pulis? Ha? Wala ka na talagang utang na loob! Nagulat ako nang kalagan niya ang posas at inatake niya ako. Sakal-sakal niya ako habang nakatingin ang nanlilisik niyang mga mata sa akin. Papatayin kita, Alona. Papatayin kita. Katulad ng pagpatay ko sa iyong ama at ina. Hindi dahil bunga ka ng pag-ibig at panalangin, hindi na kita kayang patayin. Lumitaw ang matutulis niyang pangil na siyang kakagat na sana sa akin. Pero narinig ko na lang ang mga putok ng baril at ang malalakas na pagsaksak kay Tio. Bumagsak si Tio sa akin at nakita ko kung sino ang sumaksak sa kanya. Si Kuya Buboy. Alona, ayos ka lang ba? May mga hiwa ang kamay at paa mo. Halika at gamutin na natin. Kinalaga ni Kuya Buboy ang kamay at paa ko, pero pinigilan siya ni Kuya Ben. Ang mga kasamahan naman nito ay kinukuha na ang bangkay ni Tio Alvaro at Manang Beth. Ang aswang naman kanina ay tila naglaho at nawalan ng bakas na narito siya kanina sa kwarto. Dalhin natin siya sa ospital para sigurado. Wala nang nagawa si Kuya Buboy kung hindi ang hayaan ako sa mga kamay ng ibang mga pulis. Siya naman ay nagpaiwan na sa bahay dahil kukunin pa raw ang statement niya. Katulad ko, nang maisugod ako sa ospital, kaagad akong tinulungan at ginamot ng mga doktor. May mga benda ang kamay ko, lalo na sa kanan na kaninang nasaksak sa gitna. Pati ang paa ko ay may benda dahil may mga hiwa. Pero ipinaliwanag naman ng doktor na wala kaming dapat ipag-alala dahil puro superficial wounds lang. Sa totoo nga, maswerte daw ako dahil ilang pulgada na lang malapit na sa delikadong parte ang tatamaan at kailangan ko raw masalinan ng dugo. Napatingin ako kay Kuya Ben na nag-aalalang nakatitig sa akin. Kasalukuyan akong nakahiga at nilalabanan ng antok pero pakiramdam ko hindi ko na kaya. Sige, Dok. Ano ho bang type niya? Ikaw? Napangiti ako. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba o nasabi ko lang talaga yon bago ako tuluyang nawalan ng malay. Nagising na lamang ako nang may tumama sa aking liwanag. Unti-unti kong binuksan ang aking mga mata at nakita kong nasa isa kong puting kwarto. Gising na siya, guys! Gising na si Alona! Alona! Salamat naman at nagising ka na. Akala namin ay mawawala ka na sa amin. Alam mo bang ikaw ang dahilan kung bakit ang taas ng grade namin? Kasi napahanga mo si teacher sa presentation mo. Kaya lang nang hinahanap ka namin, hindi ka na namin nakita. Umuwi ka na raw. Napalingon ako sa grupo ng mga babaeng nagsasalita sa tabi ko. Sila ang mga kagrupo ko sa research paper. Tinulungan nila akong bumangon at sumandal sa headboard. May mga ibinigay silang bulaklak sa akin at meron ding mga prutas na naroon sa table. Tinawag din nila ang doktor para tignan ako at sinabing makakalabas na raw ako ng ospital dahil okay naman na ako. Nabalitaan namin kay Kuya Ben ang nangyari sa'yo. Okay ka na ba? May masakit pa ba sa'yo? Tantanan niyo muna ang kakatanong sa kanya para makapagpahinga siya. Hindi ba't ibiniling ko nang huwag niyo muna siyang bisitahin? Naaabala niyo tuloy ang pagtulog niya. Napatingin ako sa nagsasalita na bagong dating. Kumislap ang mga mata ko nang makita ko si Kuya Ben.
Hindi na siya nakauniforme ng pangpulis kaya ibang-ibang dating niya sa akin. Nagtagpo ang mga mata namin at kusang gumuhit ang ngiti sa mga labi ko. Kumusta ka, Alona? Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Paalisin ko na ba ang mga kaibigan mo? Hindi, ayos lang ako. Ayos na ayos. Mabuti naman kung ganon. Magpagaling ka at kumain ng maraming prutas at gulay para lumakas ka. Oo, sige. Alona, crush mo ba ang Kuya Ben ko? Ha? Ako? Hindi ah. Ano ba yung sinasabi mo? Wala akong gusto sa kuya mo. Hindi ko siya type. Parang iba yata yung narinig ko bago ka mawalan ng malay. Ano ang narinig mo kuya bago nawalan ng malay si Alona? Wala ka na ron. Sa amin na lang yun ni Alona. Di ba? Oo naman. Sandali, ibig kong sabihin ano bang sinasabi mo? Hindi ko naman maalala May sinabi ba ako? Natawa na lamang si Kuya Ben. Ang mga babae namang nasa paligid ko ay nagpapalitan ng tingin sa aming dalawa habang ako ay pinanonood lang ng lalaking type ko. Pwede naman hindi ba? Kahit mas matanda siya sa akin ng ilang taon. Okay, hindi na ako magsasalita. Anyway, saan ka na ngayon, Alona? Di ba nahuli ng tiyo mo nila Kuya Ben? Ay wait, namatay nga pala. Siguro babalik na ako sa bahay ni Tio Alvaro. Naroon kasi si Kuya Buboy kaya magiging okay naman ako. Siya ang tumulong sa akin nang ikulong ako ni Tio sa basement. Sinabihan ko rin siya na tawagan si Kuya Ben. Kasi sabi ni Kuya Ben kapag kailangan ko raw ng tulong, kontakin ko siya. Naalala ko yun. Naku, hindi pa nga pala ako nakakapagpasalamat sa kanya. Tungkol sa sinabi mo, wala naman ako natanggap na tawag mula sa kahit na sino, Alona. Sumeryoso ang mukha ko at muling ibinaling ang tingin kay Kuya Ben na may dala namang mangkok ng mga nahiwa niyang prutas. Ibinigay niya yun sa akin. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ba dahil kay Kuya Buboy kaya rumisponde kayo sa akin? Hindi, Alona. Narinig ko kasi sa kapatid ko na nawawala ka kaya hinanap kita. At sakto namang may mga kapulisang pupuntahan ng Tio Alvaro mo. Dahil may mga reports na may mga taong nawawala sa bayan natin. At may nakakakitang dinadala nga sa bahay ninyo ng madaling araw. Pero sinabi ko kay Kuya Buboy na tumawag sa inyo. Baka hindi niya nahanap ang papel kung saan mo isinulat ang numero mo. Pero hindi bali na. Ang mahalaga na iligtas mo kami. Maraming salamat Kuya Ben ha. Dahil sa inyo buhay pa ako. Naalala ko ang huling sinabi ng doktor na kailangan ko rin daw masalinan ng dugo. Sino kaya ang nagbigay sa akin ng dugo para gumaling ako? Wala yon. Dahil din naman sa'yo kaya nalutas ang kaso. Pati pala ang tungkol sa pamilya mo. Malinaw na kung sino ang gumawa nito. At yun ang tiyo mo. Sa likod ng bahay ninyo, natagpuan din ang anak niya na nakalibing doon sa may guardhouse. Pati na rin ang iba pang mga katawan na nawawala. Nakakalungkot lang na ang magbabayad ng hustisya ay namatay na. Baka yun ang ganti ng Diyos sa kanila, sa pagpatay niya sa mga magulang ko, sa iba pang mga tao, pati na rin sa muntikan niyang pag-aalay ng buhay ko sa aswang. Aswang? Anong ibig mong sabihin, Alona? May aswang dito sa bayan natin? Nilingon ko ang mga nababahalang muka ng mga ka-groupmate ko. Paano ko sasabihin sa kanila na totoong may aswang sa bayan namin at nakatakas nga ako? Kaya hindi pa rin ligtas na mag-isa ka, Alona. Kung gusto mo, pansamantala ka munang tumuloy sa amin. At isa pa, wala akong tiwala sa Kuya Buboy mo na yon. Sino ba yon? Dating hardinero ni Tio Alvaro pero driver ko na siya ngayon. Mabait siya Kuya Ben, pinoprotektahan niya ako kay Tio Alvaro. Duda pa rin ako sa kanya. Duda o selos? Nagsitawanan naman ang mga babaeng nasa gilid ko. Si Kuya Ben naman ay naging seryoso ang muka tsaka nagsalitang muli. Kapag okay ka na, ihahatid na kita sa inyo. Gusto ko makilala ang Kuya Buboy mo na yan. Napalunok na lamang ako. Hindi ko alam kung bakit masama ang tingin niya kay Kuya Buboy. May mga nararamdaman ba ang mga lalaki na hindi nararamdaman ng mga babae? Nang matapos kong kainin ng mga prutas, naghanda na rin ako para makauwi. Nagpaalam na sa akin ang mga kaklase ko at naiwan ako kay Kuya Ben. Tara na. Sigurado ka bang ihahatid mo talaga ako sa amin? Ayos lang talaga ako. Kung hindi kita ihahatid, sino magsusundo sa'yo? Ang driver mo? Posible.
Kung ganon, bakit ngayon wala pa siya? Nung isang araw ka pa narito sa ospital. Hindi ko alam eh. Doon ay napaisip ako. Sumakay na ako sa sasakyan ni Kuya Ben. Nagtaka pa nga ako dahil hindi pulis car ang dala niya. Tahimik lang ako sa biyahe hanggang sa makarating na kami sa bahay ni Tio Alvaro. Nakaramdam kagad ako ng pait sa puso ko. Maraming salamat Kuya Ben. Papasok na po ako sa loob. Ingat po kayo sa pag-uwi. Sandali, kunin mo to. Kapag kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. Okay na. Bukod sa nakasave na ang number mo sa cellphone ko, kabisado ko na. Aba, magaling. Tumango na lamang ako tsaka pumasok sa loob ng bahay ni Tio Alvaro. Hindi ko alam kung bakit nagkakaroon ng bigat sa dibdib ko sa tuwing humahakbang ako papalapit. Kuya Buboy, nasan ka? Kuya Buboy, nakabalik na ako galing sa ospital. Bakit hindi mo ako binisita? Kuya Buboy, si Alona to. Nasan ka po? Naglakad na ako patungo sa itaas. Papasok na sana ako sa kwarto ko nang makita ko ang kwarto ni Tio Alvaro na nakabukas. Mabilis ko yung sinilip at napanganga na lamang ako nang makitang wala ng laman ang kwarto ni Tio Alvaro maliban sa iilang mga bakas ng dugo at kandila na ginamit sa ritual. Wala na ang mga pera ni Tio. Kuya Buboy, nawawala ang mga pera ni Tio. Alam mo ba kung sino ang kumuha? Alam ko. Nakita ko si Kuya Buboy na nakasuot, nakahawi ng maayos ang buhok, may mamahaling relo at kwintas, may ginto rin sa ngipin niya. Ako ang kumuha. Ha? Bakit mo kinuha Kuya Buboy? Hindi naman yun sa'yo ah. At para kanino? Sa'yo? Hindi Kuya Buboy, kung hindi sa mga naiwan ng mga pinatay ni Tio Alvaro. Narinig ko sa mga kapulisan na may mga naging biktima pa si Tio Alvaro. Marapat lang nabigyan natin sila ng perang pinagkakitaan sa kanila ni Tio. Para saan pa? Inaako mo ba na tiyo mo ang pumatay sa kanila? Sa tingin mo ba matutuwa sila sa'yo? Baka nga kasuklaman ka pa nila eh. Kaya mabuti pang mapa sa atin na lang ang naiwang kayamanan ng tiyo mo. Kung ayaw mo, ako na lang makikinabang. Naglakad siya palampas sa akin pero hinabol ko siya at hinawakan. Sinangga niya naman ako dahilan para mahulog ako sa hagdan. Kuya Buboy! Nangihina ako siyang tinawag pero tumatawa lang siya ng malakas, isang tawa na pamilyar. Naglakad siya papalapit sa akin at inapakan ng paa ko dahilan para lalo kong mamilipit sa sakit. Nakikita ko pa ang dugo kong umaagos sa mukha ko. Bakit ka ba kasi nakikialam? Ilang taon na ako naninilbihan sa Tio Alvaro mo. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong makuha mga kayamanan niya, pero dumating ka pa. Hindi pwedeng ikaw ang magmaanan ng lahat ng mga pinaghirapan ko. Napasinghap ako, hindi ko inakalang totoo pala ang kutob sa kanya ni Kuya Ben. Alam mo ba, ako ang nagsabi sa kanya na tumakas ka. Ako ang mga mata niya kapag wala ka rito sa bahay. Pinagkakatiwalaan niya ako, pero hindi niya alam na ako mismo ang papatay sa kanya. At pinatay ko nga siya. Ngayon, wala na rin makakaalam na patay ka na rin. Piruin mo, nabigo siya sa pagpatay sa'yo. Pero ako, wala man lang akong ginawa. Hindi rin ako mapagbibintangan dahil isa itong aksidente. Iiwan na lang kita rito hanggang sa manigas ka at uurin. Kuya Buboy, ang mga kayamanang kinuha mo ay galing sa masama at kailanman ay hindi yan magbubunga ng maganda sa'yo. Walang mararating ang kasakiman mo kung hindi ang kamatayan. Natawa siya at lumapit sa akin. Nanunuot sa ilong ko ang masangsang na amoy na naamoy ko kina Manang at kay Tio Alvaro. Paano ba yan? Wala na akong kamatayan. Inalay ko ng buhay ko sa ama ng kadiliman. Kaya naman ang pumigil sa akin ay papaslangin ko. Lalo na yung pulis na umaaligid-aligid dito para imbestigahan ng tiyo mo. Hindi niya makukuha mga kayamanang iniwan para sa akin. Sa akin lang ang lahat ng ito. Bago siya makaalis ay kinapitan ko siya ng mahigpit. Wala akong pakialam kung anong mangyari sa akin, kung tuluyan man akong mamatay. Wala na rin naman ang mga magulang ko para bantayan ako rito sa mundong ibabaw. Para saan pa kung mabubuhay ako? Bitiwan mo ako, Alona. Gusto mo talaga mamatay? Sige, ginusto mo to, Alona.
Nakita kong lumitaw ang mga pangil niya at unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Katulad siya nila Tio Alvaro at Manang Beth, isa rin siyang aswang. Akmang kakagatin niya na ako nang makarinig ako ng putok ng baril. Ang kasunod ay ang paglagapak ni Kuya Buboy sa sahig. Alona! Nakita ko si Kuya Ben na tumatakbo patungo sa akin, suot ang mukha na puno ng pag-aalala. Tuluyan na akong napapikit at nawala ng malay. Iminulat ko ang mga mata ko at nakita ko ang mga dumadaang ilaw. Nasaan ako? Dok, gawin mo ang lahat para mailigtas siya. Kahit maubos na ang dugo ko sa katawan ko, ayos lang. Iligtas mo lang ang babaeng to. Pero hindi pumayag ang doktor dahil kakukuha lang daw sa kanya ng dugo noong isang araw. Maghintay na lamang daw kami ng blood donor na katulad ng type ko. Napapikit ako at sa muling pagmulat ko ay nakahiga na naman ako sa kama na maraming bisita, ang kagrupo ko. Anong problema? Hindi naman ako patay para umiyak kayo ng ganyan ah. Si Kuya Ben? Anong nangyari kay Kuya Ben? Tumulo na rin ang mga luha ko sa pisngi. Parang nawawarak ang puso ko sa isiping wala na si Kuya Ben. Hindi pwede to. Hindi pa ako maamin sa kanya na crush ko siya. Hindi siya pwedeng mamatay. Anong mamatay ang pinagsasasabi mo dyan, Alona? Bakit pinatay mo na kagad ang kapatid ko? Kasi umiiyak at sinasambit mo ang pangalan ng kuya mo eh. Baliw, naiiyak lang kami kasi hindi niya kami binilhan ng pagkain. Ikaw lang. Bakit? May sakit ba kayo? Nilingon ko ang nagsasalita at nakita ko si Kuya Ben na muling may iniabot sa akin na pagkain. Sandali pala. Bago mo kainin yan, tatawag muna tayo ng doktor para tingnan ka. Bakit si Alona inaasikaso mo? Tapos akong kapatid mo inaapi mo? Anong klase ka, kuya? Umalis naman si Kuya Ben para tumawag ng doktor. Natignan naman ako kagad at sinabing 1 linggo raw akong mananatili sa ospital. O Alona, kapag nakalabas ka na rito sa ospital, sa amin ka na tumuloy, okay? Ayoko nga, hindi ako makikishare ng kwarto ko kay Alona, no? Galit ako sa'yo, kuya. Kung ganon, gusto mo kaming magsama sa kwarto ni Alona? Sabi ko nga, Alona doon ka na lang sa amin. Ayaw naman naming may mangyari ulit sa iyong masama. Paano ng grades namin kung wala ka? Natawa na lamang ako at katulad nga ng utos ni Kuya Ben ay doon ako tumira sa kanila. O Alona, naubos na ang dugo ko sa'yo kaya mag-iingat ka ng palagi. Opo, Kuya Ben. Salamat sa palaging pagliligtas sa akin ha. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Wala yon. Narito lang kami para sa'yo. Pwede mo kaming ituring na sarili mong pamilya. Lalo na ako. Naku, ikaw talaga kuya ha. Baka ibang ibig mong sabihin ha. Hindi kita type. Talaga? Sige na nga, magpahinga ka na. Nagpaalam na ako sa kanya. Pero bago ako tuluyang makapasok sa kwarto ay sinulyapan ko pa siya. Hindi ko inaasahang may taong handang magbuwis ng kanilang mga buhay para sa isang katulad ko na wala namang hinihinging kapalit. Bihira lang yon dahil parang ang lahat ng nakapalibot sa akin ay ang mga sakim na katulad ni Manang Beth, Kuya Buboy at Tio Alvaro na kailanman ay hinding-hindi ko gagayahin. Sana po ay nagustuhan niyo ang ibinahagi kong kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto ng walang shoutout. Shoutout po kay Catherine Cotanda, kay Mehos Karen, kay Julie and Francis, kay Lord Queen OFW Vlog. Shoutout din po kay Chick Rupisa na magbe-birthday ngayong September 13. Advance happy birthday po. Hello din po kay Wela Jane Tercena at sa Talyara Tercena family, kay Bernadette Lantejero, kay Miss Emma Dumato, kay Ma'am Evelyn Reyes. Shoutout din po kay Benny Ocampo, kay Sir Ramil Fariolin, kay Analo Praat, kay Sean, Sam and Sebastian, hello po sa inyo, kay Remilyn Villaris, kay Zane Gabriel Manalo, kay Ma'am Raquel Hasegawa at sa husband niyang si Mitsuru, kay Zane Axel Ranada, hello din po kay Nancy Mercado, kay Ami Bug, kay Raymond Ikamina, kay Barbie na nag-comment po sa Inggiterang Madrasta Upload. Ang sabi po niya, nakaka-addict talaga ang lahat ng kwento mo, Miss Winnie. Nalulungkot ako na maglinis ng bahay as a housewife kung wala ang mga kwento mo.
Everyday routine ko po kayo. Naku, maraming salamat po ma'am. Nakakataba po ng puso ang ganitong comment. Shoutout din po kay Sugar Dolls VH, kay Almira Tan, kay Crisilda Sutil, kay Marvin Sebok, kay Ashley Nicole Asung na nagandahan daw po sa story ng martir na asawa. Salamat po sa pakikinig ma'am. Kay Ma'am Myla Flores, kay Ma'am Elizabeth Maramot na love daw po ang boses ko. Salamat po ma'am. Shoutout din po kay Yula Kabungkal, kay JM Cordova, kay Victor Tikala, kay Sigundina Manlangit, kay Prince Palma at kay Soy Tofu. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig at nag-comment. Abangan nyo pa rin po sana ang mga susunod ko pang upload at huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe, like, share and comment sa upload natin. Para po mabilis nyong makita kung may bagong upload tayo, pindutin nyo lang po ang notification bell para updated kayo. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Patuloy po kayong makinig sa ating mga kwento. God bless po tayong lahat. Muli ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.